and signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as He says, "Son, get your children." And at the midnight blessing ko, yung awitin niya. Ipapakita po talaga sa atin ang katotohanan ng muling pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po ito anniversary ay muli kong ipinokos sa the second coming of Christ, the rapture, sa ganang paraan ay datnan tayo ng Panginoon na naghihintay talaga sa Kanya. Sapagkat totoo naman, no, na sa kasalukuyan ay talagang mahirap halos makatagpo ng Kristiyano na naghihintay pa sa Panginoon. Maraming mga churches ay hindi nag-aalang dinadaanan ang patungkol sa doctrine about the second coming of Christ. No? Ganun pa man, yung katotohanan ito ay hindi mo kayang pasinungalingan. Sapagkat hindi mahirap, hindi mahirap patotohanan na si Kristo talagang muling babalik. Hindi mahirap patotohanan. Pagkos ito ay talagang ito sapat, maliwanag at understandable. Understandable. Can you imagine? The whole chapter ng Matthew 24 ay nakapokus sa pagbabalik niya. Amen? Ganun din sa book of Luke 10 hanggang 13. Tinutukoy yung kanyang pagparito. At whole chapter ng Mark 13 ay nakapokus sa kanyang pagbabalik. Ano ba? The whole book ng 1 Thessalonians ay tumutukoy sa kanyang muling pagparito. Amen? Amen? Maging sa Philippians, 1 Corinthians, ay binabanggit yung kanyang muling pagbabalik. Maging sa mga Philippians, at the whole book ng Revelation. Are you listening? The whole book ng Revelation is what ay tumutukoy sa kanyang muling pagbabalik at ano ang magaganap kapag kinuha na niyang lahat ng kanyang mananampalataya. Amen? At nagtuturo din naman ng kanyang pagpapakita sa buong sanlibutan. Amen, Christian? Kaya ngayong umaga, ay yun ang aking ibig paksain. The Lord is coming. The Lord is coming. Now, Matthew
Matthew 24, sundan niyo po ako, Matthew 24, verse 36. At nais ko kasi talaga na tayo may maging handa sa pagkaganap na yan at maging handa rin tayo sa ating church anniversary. Matthew 24, 36 hanggang 44. Pwede sana ay kuhitan niyo po sa inyong mga Bible yung tumutukoy sa kanyang pagbabalik. Matthew 24, 36. Nandiyan na po kayo? Sabay-sabay po tayo. Verse 36, tayo lahat. But of the day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Whereas in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Alam nyo? Ang ipinakikita mula verse 38 hanggang 39 na ganoon din na mga kakaarawan ni Noah bago yung flood ay they ignore the warning. Ano na sila? They ignore Noah. They ignore the message about the judgment. Ganun din sa ating kapanahonan ito. Maraming tao, even churches, they ignore that Kristo ay muling magbabalik. Now, notice verse 40 hanggang 42. Tayo lahat. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what are your Lord that come. But know this, that if the good man of the house had known in that watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Ay lahat, therefore, be ye also ready. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Panginoong Diyos, aking Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga anak mong iyong inipon upang ikay sambahin at pakinggan ang iyong mga salita. Salamat din dakilang Diyos sa mga panauhin namin nagpaunlak para makaparito. I pray, my Lord, bless them at sila po'y makatanggap ng mahalagang mensahe mula po sa iyo. Ako po'y gamitin mo lamang dakilang Diyos para po sa iyong kalwalatian, karangalan at kapurihan. Hinihiling ko ang iyong gabay, O God, Holy Spirit, at ang iyong kapangyarihan na patuloy na kumilos muspos sa iyong abang lingkod sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, paliwanag na ito'y isang katotohanan na talagang mahihirapan ang iba na pabulaanan sapagkat klaro at naiintindihan. Amen? Na si Kristo, ang ating Panginoon ay muling paparito. Now, sapagkat ito isang katotohanan at talagang maliwanag at naiintindihan, ngayon naman, tayo na nakakaunawa at tayo na nakakapakinig. Kanina pang umaga ay ating napakinggan. Tama? Na siya'y muling magbalik. Ngayon, ang mahalaga naman is what? Okay. Dahil dito, now, what manner of person you ought to be? Anong uring pagkatao ang nararapat sa atin? Anong uring pagkatao ang nararapat sa atin kapag ito ay ating napapakinggan? Anong uring pagkatao? Okay, number one, ibig ko na maunawaan na, okay, unang-una, tayo ay maging mapagbantay. Okay? Be watching. Be watching. Alright? Notice verse 40.
42. 42. Ay lahat. Ready? Okay, you see? Watch therefore, for ye know not what are your Lord that come. Be watching. Ito yung uri ng pagkatao na nararapat sa atin. Liwanag ba? Kaya be watching, maging mapagbantay. Bakit? Sapagkat hindi natin alam kung anong oras o araw darating ang ating Panginoon. Paliwanag ba? Paliwanag? Okay, anong pakilakas? Be watching. Maging mapagpuyat. No, the word watch means, the word watch, watch is what? Mapagbantay. Alerto ka. Okay, pagamat ang ginamit sa Tagalog is magpuyat. Okay? Okay, magpuyat. Pero kung tagalogin mo talaga the word watch is, ay ano sabihin? Magbantay ka. Amen? Magbantay ka. Ha? Baka dumating siya ng madaling araw. O gabi. O tanghali. O umaga. Huwag kanyang datnan na hindi ka naghihintay. Be watching. Be watching. Alright? Okay, you see? Now, tayo, Christian, hindi tayo nagbabantay sa Antikristong darating. Bagamat talagang darating ang Antikristo, meron talaga na siyang magro-rule sa buong mundo, pero hindi siya ang dapat nating hantay, kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen? Bagamat talagang, meron talagang great tribulation darating, pag nakuha na niya lahat ng tumanggap sa pero hindi tayo nakabingin doon sa great tribulation. Are you listening? Sapagkat bago ang great tribulation, darating muna sa upang tayo hanguin at sakipin doon sa kapignatin yun. Are you listening? Hindi tayo itinalaga sa pot, kundi sa total redemption. Body, soul, and spirit ay isasalba ng ating Lord bago dumating yun. So be watching. Be watching. Alright? 42. Sino yung dapat nating what are we to be watching for? Sabi naman, for ye know not what are your Lord. Your Lord, siya yung ating binabantayan. Siya yung ating inihintay. We are to be watching, as we are to be watching for the Lord to come back. Okay? Now, paalala, okay, bakit tayo dapat magbantay sa pagbalik niya? Okay, una-una, because the angel tell us. The angel tell us, yung mga anghel na nag-announce na siya ipapanganak, ay siya rin mga anghel na nag-announce na siya muling magbabalik. Nakikinig ka sa akin, yung mga, hindi ba angel ang nag-announce kay Mary na magbubuntis siya? Nakikinig kayo? Hindi ba angel ang nag-announce din kay Joseph na yung pinaglilihim ni Maria ay sa Holy Spirit? Hindi ba mga angel din ang nag-announce sa mga pastor ng tupa na ipinanganak na at nasa Bethlehem? Nakikinig kayo? Amen? Now, amen? Now, kung paano in-announce ng angel, doon yun talaga ang tumambad. Ipalamin, now, angel din ang nag-announce, angels, na si Kristo, na si Jesus, na umakyat, siya rin ang bababa. Okay? Yes, the angel tell us, the same Jesus, na inyong nakita, na umakyat, the same, siya rin ang bababa. Yes, the Lord is coming. Secondly, the apostle tell us, una, the angel. Secondly, the apostles. Yung mga apostol, kaya ni James, James chapter 5 and number 8. James 5, number 8. Tignan nyo kung paano in-announce ni James ni Santiago. 5:8. Alright? Nakita nyo? Tayo lahat. James 5:8. Ready? Ready? Amen? Be ye also patient. Then what? Establish your heart. Kita nyo? Kayo'y maging matiisin. At patibayin nyo ang inyong mga puso. For the coming of the Lord is what?
malapit na. Okay. At higit sa lahat, the Lord Jesus tell us. Okay, the angel, the apostle, at mismong ang Panginoong Kristo ang nagsabi sa atin. Chapter 20, Matthew 25, 13. 25, 13. Kakilakas, ready? Tayo na. Watch, therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Take heed. Be alert. Watch and pray sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Be watching. Be watching. Christian, listen. Are you watching? Are you watching? Nagbabantay ka ba? Nagbabantay ka ba? Ay, wala ko. Maraming Kristiyano hindi. Oo, hindi sila nagbabantay. Hindi sila naghihintay. Bakit naniniwala ko? Okay? If you were, kung talagang naghihintay ang Kristiyano ito, mayroong pagbabagong gagawin siya sapagkat naghihintay siya sa kanyang Panginoon. Yes, I really believe. No? If you were, you would be making some changes in the way you live. Unang-una, pag talagang nagbabantay ka, magiging prayerful ka. Nakikinig ka sa akin? Magiging what? Oo, magiging mapanalangin ka. Okay, ano pa? Babasahin mo yung kanyang salita. Ano pa? Dadalo ko sa church. Sasamba ka ng may katapatan sapagkat naghihintay ka eh. Are you with me? O ano pa? Ihahanda mo pamilya mo. Ano pa? Mamumuhay ka ng malinis. Nakikinig kayo? Mamumuhay ka ng malinis. Mamumuhay ka na kaaya-aya ka sa paningin ng iyong Panginoon. Yun ang Kristiyano naghihintay. Amen? Are you listening? Itatama mo ang buhay mo. Ano sabi ka? Pakalakas? Pakalakas? Itatama mo yung buhay mo. Namumuhay ka ng matuwid. Okay? Be watching. Be watching. Okay? Maraming Kristiyano, they live lives as if there is no God. Hindi tayo dapat gano'n. Maliwanag ba? Mamuhay ka na mayroong at Diyos na nakikilala. Amen? Na iyong hinihintay. Be watching. Yun ang uri ng pagkatao na siyang nararapat sa ating naghihintay sa ating Panginoon. Be watching. Secondly, be ready. Be watching and be ready. Anong sabi niya sa verse 44? Pakalabas nga. Chapter 24, 44. 24, 44. Ready? Basta. Therefore, be ye also what? Ready. Bakit? For in such an hour as you think that the Son of Man cometh. Nakita mo? Kaya nga kayo'y magsihanda. Magsihanda kayo sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Be ready. Be ready. Okay? Okay, mga kalalakihan, naghahanda ba kayo? Kabataan, naghahanda ba kayo? Be ready. Be watching. Be what? Be what? Be ready. Okay, bakit dapat maghanda? Sapagkat hindi natin alam ang oras ni araw ang pagbalik ng ating Panginoon. Be ready. Okay. Alam nyo, may mga Kristiyano na ang kanilang mentalidad ay para bang may announcement muna. Okay, sa loob ng 72 hours, darating ang Panginoon. Ang problema, walang ganun. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Be ready, sapagkat hindi ninyong nalalaman ng araw ni oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Be ready. Okay, sa paano pala? Be ready. Number one, be ready in salvation.
Sa paano maghanda, unang-una, higit sa lahat, ito ang pinakamahalaga. Be ready in what? Be ready in salvation. Tingnan niyo sinabi sa verse 43. 43, nandiyan na kayo? Tingnan, ang sabi ng Bible. Okay. But notice that if the good man of the house, kita mo yan? Amen? Yung ligtas, tinawag siyang good man of the house. Bakit good? Kasi ligtas siya eh. Amen? If the good man of the house, kung alam lamang niya, kung kailan darating yung magnanakaw, magbabantay siya upang huwag magdusa yung kanyang tahanan. Okay? Be ready, no? In salvation. Okay. Alam mo kung magagawa mo lamang na makonbinse ang isang hindi safe, hindi pa safe, ba? Pero na-convince mo siya na talagang darating ang Panginoon, maghahanda siya. Maghahanda siya. Okay? Sapagkat talagang may kukunin siya at meron siya iiwanan. Kaya ngayong umaga, kung hindi ka pa tiyak, hindi ka pa sigurado na sa langit ka pupunta pag ikaw ay namatay, ngayong araw na ito, tiyakin mong ligtas ka, manampalataya ka na. Tanggapin mo na ngayon ang ating Panginoong Hesus. Tiyakin mong ikaw ay ligtas. Tiyakin mong ikaw ay ligtas. Okay? Napakasimple ng kaligtasan. Hindi mahirap. Hindi mahirap. Okay? Sa kasimplihan nga, sa kadalian, akala ng iba, hindi ganoon. But listen, madali sa'yo, pero mahirap para sa Panginoong Kristo. Madali sa'yo kasi tatanggapin mo na lamang bilang regalo. Pero mahirap kay Kristo sapagkat siya'y nagdusa, namatay, nilibing at nabuhay na muli upang maging madali na lamang sa'yo. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Nampalataya ka. Sapagkat kung hindi, magdurusa ka sa walang hanggang katapusan sa impyerno. Okay. Notice verse 51. Yung 51, tumutukoy ito sa mga hindi naghanda. Yung 51 ay tumutukoy sa mga hindi naghanda sa muling pagbalik ni Jesus. 51. Maganda nyo? Okay. 21:51, ready? Basa. And shall cut him asunder, and appoint him in his portion with him. There shall be what? Weeping and what? Gnashing of teeth. Kita mo? Sa Tagalog, at sila'y babaakin, isasama ang kaniyang bahagi sa mga mapagpaibabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng what? Okay, bakit nagngangalit? Sa hirap sa impyerno. Ang kinig ka sa akin? Sa hirap niya sa impyerno, nagngangalit yung kanyang ngipin at at iyak siya ng iyak, pero wala na siyang kabag-apag-asa. Kaya be ready. Be ready in salvation. Amen? Walang kaligtasan sa religion. Walang kaligtasan sa nagisnan mong relihiyon. Hindi yung relihiyon yung nakagisnan mo ang tagapagligtas. Hindi siya. Hindi rin ikaw sa sarili mo. Maraming tao ang akala niya ay yung sarili niyang sikat. Oo, talagang dapat manampalataya ka, pero dapat din ay gumawa ka ng paraan. Yung mga akala, ang tingin niya kay Jesus, nakikinig ka sa akin, ang kanyang tingin sa Panginoon Kristo ay helper. No, si Kristo hindi helper, siya what? Savior. Amen. He's the only Savior. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Ang kailangan niya what? Manampalataya ka sa Kanya. Kasi namatay dahil sa iyong kasalanan, nilibing at siya'y muling nabuhay. At ikaw ngayon, kapag tumanggap sa Kanya, nanampalataya ng buong puso mo, may buhay kang walang gana ipagkakaloob sa iyo. Ganon Kanya inibig. Ganon Kanya pinahalagan. Huwag mo ipagwalang bahala.
Ngayon ang araw para maligtas ka. Baka bukas, huli na. Be watching and be ready. Be ready. Secondly, be ready in separation. Salvation, then be ready in separation. Ito ang paraan upang maghanda sa kanyang muling pagparito. Siguraduhin mong ligtas ka. Siguraduhin mo na ikaw ay isa sa kanyang tao. Isang araw, magday may sarang kita, inamit kong mignet ka, no? Isang araw, sasabihin ng Diyos ay kay, go and gather my children. And then go, angels, at ipunin niyo lahat ng aking mga anak. Amen? Be ready in salvation and be ready in separation. In 1 John chapter 3, 103. 1 John 3, 103. Andiyan po kayo? O sabay-sabay po ha? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God. And it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purified himself, even as he is pure. Kita niyo po, yung Kristiyano naghihintay sa kanyang muling pagparito, yung Kristiyano na naghihintay sa muling pagpapakita ng ating Panginoon. Diba? Naglilinis ng kanyang sarili tulad naman ni Kristo malinis. Amen, Krista? Amen? Separation. Separation. Kaya nga, if you have that hope, nakita niyo po yung verse number 3, every man that hath this hope. Sa Bible ko, ginuhitan ko yung hope. Alam niyo kung anong yung hope? Yun yung blessed hope. Yun yung glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun yung tinutukoy doon. Yung muling pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Kaya nga, be ready in separation. Ang Kristiyano na nakatingin sa muling pagbalik ng Panginoon ay naglilinis at nagsisikap na mamuhay ng malinis bilang paghahanda sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Amen? Be ready. Are you ready? Okay. Yes, Christian. Yes. Oo. Inaccept mo siya. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Tinanggap mo siya for salvation. Pero, kung ikaw ay naninigarilyo pa, nakikinig kayo? Naninigarilyo ka pa, umiinom ka pa ng alak, nagbibisyo ka pa, yes. Kapag dumating ang ating Panginoon, yes, makakatagpo mo siya sapagkat ligtas ka, pero hindi ka ready. Ano yung sinig? Hindi ka handa na humarap sa Kanya. Nakikinig kayo? Nakikinig ba kayo? Listen ka lang. Okay ka lang. Hindi sa pagkaligtas ka ay nangangahulugang ready ka. Amen. Nakikinig kayo? Just because you are saved does not mean you are ready. Liwanag ba? Oo. Kasama ka. But you had better do. Pero mahalaga, dapat kang magkaroon ng paglilinis ng sarili mo upang maging handa ka sa pagtayo sa kanyang harapan. Listen, Christian, hindi ko nais makaharap ang Panginoon ko na may galit ako sa aking puso.
Di ba alam eh? Hindi ko gusto yung humarap ako sa aking Diyos na may kaaway ako. Hindi ko gustong tumayo sa kanyang harapan na meron akong unforgiving spirit. Ano yung sabihin? So be ready. Ngayon pa lang magkaroon pa ng purification. Okay? You must do some purifying, some purging, some readiness sa iyong buhay. Hindi ko gustong tumayo sa kanyang harapan na may issue. Kasi, amoy sigarilyo, amoy alak. Naalala ko niyo ba ako? Oh. Dito sa Calvary, hindi kita para sabihin, brother, bawal yan sa church. Hindi kita para sabihin ng gano'n. Hindi kita para sabihin ng gano'n. Alam mong hindi dapat. Hindi ko dapat sabihin bawal. Okay. 30 taon na tayo, pero never, mula na mag-umpisa, meron ka na pakinggan ba dito bawal ang dancer, ha? Dito bawal ang nagmamatsyong, nagsusugal. Dito bawal ang nag-uweteng ng ina. Nakikinig ka sa akin? Hindi never ako nagsasabi ko dito. Okay? Sapagkat naniniwala ko, wala akong power para baguhin ka. Diyos ang bumabago ng buhay kung talagang naligtas ka. Sapagkat ang sino nang na kay Kristo ay bago ng nilalaan. Yung mga dating luma, naging bago na. Ngayon, bago na siya. Amen? Itinuturo ko lang, babalik siya muli. Makikita mo siya. Tatayo ka sa kanyang harapan. Makikita mo siya muli. What? Be ready. Now, kapag ang Kristiyano naunawa yung babalik na muli ang Kristo, talagang magsisikap siyang maging matapat at malinis sa kanyang buhay. Are you with me? Balik kami talaga tatlo. Yun ang mensahe nun. Ulit, number 3 ha? Tayo na. Okay na sabi, Partner Justice Tagalog. Pakalakas. Tayo na. Ang sino mang mayroon ng pag-asa nito, yung pagbalik ni Jesus ay naglilinis sa kanyang sarili. Kaya naman niya malinis. Amen? Amen? Ano nga sa inyo? Nung young people pa ako, bago akong naligtas, nakatigin din ako ng beer. 1984, naligtas ako. Pero yung church kong dinadaluhan, hindi pa nag-preach protocol doon. Hindi siya nag-preach protocol doon. Kaya, alam kong hindi na dapat. Alam ko, meron na nasa Lord, nasa puso ko ng Panginoon. Pero hindi ko matanggihan yung mga kabarkada ko na ako yayain. Nung panahon namin, nakaipon ng mga barkada, nakaikot kami, mga 10, 12, tapos may taga-tagay. Alam mo ba yung taga-tagay, brother? Innocent sila ng mga. Diba? Ano yun? Diba? May tanggero. Diba? Lalagay sa balde yung beer, lalagay ng yero, tapos may taga-tagay, umiikot. Habang umiikot yung tagay, papalapit sa akin, listen mga kapatid, alam ng Diyos, kumakabog ang dibdib ko. The first time kong naranasan yun, habang papalapit yung tagay sa akin, kumakalabog ang dibdib ko. May takot ako. Alam kong mali. May takot ako, may conviction. You see, nung lumapit na sa akin, hindi ko mainom. Nakatingin na sila sa akin. Hindi ko mainom. Nung iinumin ko, paglapat ng labi ko sa beer, bakit tumululuha ako, naiyak ako. Naiyak ako. Nagpaalam na ako, naiyak ako. Ako, Lord, sorry Panginoon, sorry. Kasi walang nagturo sa akin, walang nagpaalam sa akin. Kasi na, yung pala yun,
Yung palang grace of God ang nagtuturo sa atin upang tayo lumayo sa lahat ng gawang masama. Mula noon, di na bumalik sa barkada, iniwasan ko na sila, at sinikap kong ma-invite silang lahat sa church. You see? So be ready in separation. Lumayo ka na sa lahat ng gawang masama. Amen? Amen? Lumayo ka. Matuto kang pray, Lord, search me, O God. Try me and know my thoughts and see if there be any wicked way in me. Matuto kang mag-pray, Lord. Suriin mo, saliksikin mo yung puso ko, baka may anumang kasamaan. Naliwanag ba? Huwag kang magtanim ng galit, huwag kang palaaw. Nakikinig ba ka sa akin? Huwag kang palaaway, huwag kang maging kristyano matigas ang puso na, hanggang mamatay ako, di kita kikibot. Hindi dapat ganoon. Masama kang tao, makasalanan ka, pero pinatawad ka ng Diyos lahat-lahat. Tuwing lalapit ka para humingi, patawad siya ng patawad. Tapos, kanyang kang tao, hindi ka makapagpatawad, mas mataas ka ba sa Diyos? Apa? Ano ba ito? Pag ganun ka lang, balaktot ng isip mo, baka may depresya ka na. Tama? Kaya ko nasabi ito, nakakita kasi ako nung akala mo tayo siya, Diyos yung kaya mo ba ito? Yun ang twisted ang mind, twisted. Buong ko ito. Totoo yan, nasabi na yun. Siyempre, kasi yung may kasalanan, meron siyang kaaway, meron Christian na sabi siya, Mare, ang Diyos niya nagpatawad, tayo pa hindi. Ay, Diyos yun. Diyos yun eh. Ay, may twisted. Kaya ba din lang? Alas parang upod lang tayo, alabok sa Diyos. Amen? Pinatawad tayo sa lahat ng ating sala. Kaya matuwid lamang na magpatawad din tayo. Amen? Ano sabi nun? Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin. Huwag tayong humarap sa Kanya na may kabigatan sa kalooban natin, may karumihan, may kasalanan, at anumang unforgiving spirit, alisin natin. Amen? Be ready in salvation and be ready in what? Lakas? Separation. Lumayo sa lahat ng masama. Huwag kakitaan ng anumang kasalanan sa ating mga puso. And thirdly, be faithful. Okay? Be watching. Be ready. Number 3, be faithful. Be faithful. Ito ang uri ng pagkatao na nais ng Diyos na matagpuan sa atin. Habang tayo ay naghihintay sa Kanya. Be faithful. Okay? Matthew 24 and 45. Tingnan niyo po. Matthew 24 and 45. Tingnan niyo lang po kayo. Ready? Who then is what? A faithful and wise steward, servant, whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season. Blessed is that servant. Bakit siya blessed? Kasi faithful siya. Bakit siya tinawag na blessed? Ano dahil na? Siya ba? Faithful o tapat. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Okay? Kaya nga, ikatlo, anong uring pagkatao ang nararapat sa atin? Na naghihintay sa Panginoon? Anong uring pagkatao? Anong pangatlo? Pakalabas? Yes, tapat. Tapat. A faithful and wise steward is one who is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Amen? Pag sinabing faithful, di ba sabihin is what? Consistent. Ano pa yung isa?
Consistent. Okay. Faithfulness means consistency. Ano yung pangalawa? Continuation. Ano yung pangatlo? Concentration. Di ba? Tatlo yun. Faithfulness means, number one, consistency. Pangalawa, continuation. Pangatlo, concentration. Di ba? Consistent. Regular siya. Palagian. Maliwanag ba? Amen? Ano yung pangalawa? Continuation. Nagpapatuloy siya in spite of what? Hardship, problems, storms in life, sickness, meron siyang pagkapatuloy. Maliwanag ba? Ano yung pangatlo? Pangatlo, pangalawa? Kita mo? Kanino nakakonsentrate ang kanyang puso isip? Kanino nakakonsentrate? Sa Panginoon. Looking unto Jesus. Doon siya nakakonsentrate. Maliwanag ba? Hindi siya sa tao tumitingin. Hindi siya sa tao tumitingin. Kanina siya nakatingin? Sa Panginoon. Amen? Kaya nakapagpapatuloy siya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay. Talagang, okay, para matagpuan kang tapat, nakakonsentrate ka sa ating Panginoon. Para matagpuan ka na may pagpapatuloy, nakakonsentrate ka sa ating Panginoon. Anong uring pagkatao ang nararapat sa ating ngayong alam mong babalik siyang muli? Ito, ikatlo, faithful. And a faithful servant is one who is what? Trustworthy in what? In what? Winning souls. Ako tutuwa doon sa mga Bible study, sa pila, magandang gawain. Okay, saan pa? Talumban. Then, nakita ko rin yung grupo nila, Sister Blenda, sila Maylin, sila Ana. Nakita ko rin. Kita mo. Agabi, nando ka na Nanay Flo. Hindi ba? Ngayon, December po, ito yun. Tapos inyo, yung ating mga grupo, hindi mahirap mag-gather ng tao. Naginig ba yan? Not because magaling tayo. No. Don't forget. Diyos ang nagbibigay ng tao. Di ba namin? Amen? Bibigyan ka ng tao kapag nakita niya ikaw ay what? Lakas. Trustworthy. Trustworthy, sa anong paraan? Trustworthy. Mapagkakatiwalaan na, Lord, okay, pag nilapit ko ito, alam ko, witnessan nila ito. Nakikinig sa akin, please, okay. Dahil binabagay, maraming mga nagbabakaw sa misyon, sa gawain, sapagkat wala raw tao. At sabi ng iba, hindi na daw uso ngayon yung knock on doors kasi sa lugar nila, mahirap daw ang tao. Pero ang totoo, pag pinag-aralan mo, okay, don't forget, ang soul ay precious sa Diyos. Precious yan. Kaya bago ka pagtiwalaan ng Diyos, ng soul, ng tao, ibig niyang makita mo na ikaw ay what? Lakas, yung ating... Amen? Subukan mo na mahilig na talagang ikaw ay laging nag-witness. Pag may Bible study, ang conscience mo maligtas yung dumalo. Subukan mo, laging may taong ilalapit ang Diyos sa iyo. Kasi ikaw ay what? Lakas. Okay. Is it that? Kaya nga, anong uling pagkatao ang ating nararapat sa atin? Tapat. Tapat ka sa kaluluwa, na mag-witness, tapat ka sa church, tapat ka sa prayer, tapat ka sa Bible, tapat ka sa giving. Nakikinig ka sa akin? Amen? Merong pusong tapat sa Diyos. Hanggang sa kamatayan. Amen? Natuwa ako. Si Bilen. Yung boy. Nakita niyo yung page, yung mga video ni Sally. Ako talagang nabis kay Sally. Talagang nakikita ko siya maging sa Facebook. Alam ko may sakit na siya, pero nasa kuway pa rin. Nasa kuway. Naubos ang buhok niya.
yan eh. Nakita ko talaga siya. Nakita ko yung malubha na yung kanyang cancer. Nakita ko na, nasa buhay pa rin, dumagod pa rin. Hanggang kaya niya. Hanggang kaya niya. Si Emily, gano'n din si Emily. Yung tanong na yun, di ba? Yun ang ibig sabihin ng faith. Faithful hanggang sa kamatayan. Okay. Kaya be faithful. Be faithful. Okay, nakita niyo? Sa verse 46, blessed is that servant. Bakit siya blessed? Kasi faithful siya, trustworthy siya. Kaya tinawag siyang blessed. Now, the word blessed, ano ulit ang ibig sabihin ng blessed? Happy. Blessed means happy or even very happy. Kita nga, happy siya kasi blessed siya. Blessed siya kasi faithful siya. Amen? Amen? Trustworthy siya, kaya maligay. Okay, amen? Panatag ang loob niya, may confidence siyang tumayo, humarap sa kanyang pagpanginoon, sa muling pagpanginoon. Amen siya? Amen? Happy siya. Blessed siya kasi, listen, kasi isang bagay pa. Nakatamblit. Verse 45. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household to give them what? Ito mo, the word made in Jesus kasi pinagpapala siya, pinapakain siya ng kanyang Panginoon. Okay? So, be faithful. Be faithful kay siya. Kaya will the Lord find you as a faithful servant? Ha? Kaya nga, yun, sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambay ay upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahon. O Christian, ngayong mga muli, are you watching? Are you looking for the Lord to come today? Amen siya? Isang talagang pinapractice ko yung ngayon na ba? Kaya nga kami natin, yung prayer ni John the Beloved. Nung makita niya yung mga kaganapan sa pagbalik ng Lord, nakita niya, yan ang kanyang naging prayer. Actually, pag nakita mo sa Bible mo, yan yung huling-huli. Nakita niyo po, yan yung last verse sa Bible. Dulong-dulo, yan yung pinakahuling-huli. Prayer. Ano yung prayer? Pakalabas. Even so, come, Lord Jesus. Nakalab, Panginoon, dumating ka na nga. Okay? Pero naman yung Christian, walang kailangan munang maganap bago siya darating. Wala. Okay. May nakausap ako Brother Arning Pastor, nanghihingi baptist. Okay. Ginamit niya sa akin yung talatang, hindi ko malala kung Matthew 24, 12 o 40 yata na kapag naipangaral na yung buong Ebanghelyo, doon siya darating. So bumundo ko, mali. Mali yun. Yun yung Great Tribulation. Okay? Sabi sabihin, para bang kailangan muna ng lahat ng tao yung makapakinig ng gospel tsaka siya darating? No. Hindi ganun. Sabi ng Bible, si darating na tulad ng magdalakaw, walang anumang sign. Ito'y imminent. Any moment, pwede siyang dumating. Walang makakahanda at walang kailangan munang mangyari. No, darating siya. Walang makapipigil. Like a thief in the night. Kaya anong kailangan? Anong uring pagkatao ang nararapat sa atin? Sapagkat siya darating any moment, anong uring pagkatao ang dapat sa atin? Number one is what? Be watching. Magbantay ka. Maging mapagbantay. Ihanda mo ang buong sambayan mo. At ihanda mo rin higit ang iyong sarili. Amen? Be ready. Be sure na ikaw is safe. And be
Be ready in what? Separation. Lumayo ka na sa lahat ng gawang masama. Mamuhay kang malinis. Amen, Bishop? Amen? Amen? Mamuhay kang malinis. Walang pangamba. Ha? Nakaharap ka sa Kanya. Okay? Ano yung panguna? Be what? Be faithful. Faithful ka ba? Tapat ka ba sa Panginoon? Ha? Tumayo po tayong lahat. Habang lahat ay naka